Isang mapagpalang umaga muli sa atin lahat mga katoto-tito. Tayo po'y nagbabalik muli sa atin pong talakayan, sa atin pong kwentuhan patungkol po sa baranggayan. Noong mga nakaraang episode po ay pinag-usapan natin or na-discuss ko, na ipaliwanag ko kung ano ba ang barangay, ang definition ng barangay. Ganon din kung ano po ang papaano nagagawa ang isang o nakikreate ang isang barangay at paano anong proseso sa pagpili ng atin po mga barangay officials at ngayon naman po ay tatalakayin natin ang organisasyon na napapaloob sa barangayan. Mga katuto, at alam naman po natin na ang barangay ay ang siyang or ang punong barangay ang siyang may pinakamalawak na responsibilidad sa pamamahala. Ito po ay may mga kaakibat, no? May mga katuwang kung paano po ito patatakbuhin. Kasama po rito sa organisasyon ng barangayan ay ang barangay assembly, na kung saan ay ito po yung pinaka-top brass, ika nga, ang barangay assembly na kung saan kabilang po dyan ang mamamayan. Sa barangay assembly ay ginaganap po ang isang pagpupulong na kasamang mga barangay officials, elected and appointed officials, at naandyan din po ang atin pong mga mamamayan na siyang nagluklok sa atin pong punong barangay. Ang tawag po dyan ay barangay assembly. Dito po sa barangay assembly ay pinag-uusapan po ang mga bagay na dapat ano ba ang gagawin o magagawa ng ating mga lingkod na barangay sa pamamahala sa kanilang pamumuno sa komunidad ng isang barangay. So, pwede po dyan sa pamamagitan ng barangay assembly magpasa ng isang batas na kung saan ay kasama na nagpropose na mag-a-approve ang buong konsiho at katuwang ang barangay assembly. At syempre mga katuto, maliban po sa barangay assembly, andyan din po ang kasama din po dyan ang SK na may sarili din pong liderato, yung tinatawag nilang SK chairman, at mayroon din po sila mga SK kagawad. Subalit nasa barangay chairman pa rin din ang kabuuan ng pamamahala, maski na kung saan ay sakop din po niya ang SK Council. Ano po, nabanggit din po natin na mayroon pong mga appointive officials. Ito po yung secretary at ang treasurer. Pero maliban po doon ay mayroon din po diyang mga kasama ang lupon. Ano ho? So, sinabi natin nung mga nakaraang talakayan na kung ang gobyerno ay may tatlong branches na pare-parehas po ang kapangyarihan, ito po yung judiciary, ito po yung Senate o yung Congress, at syempre yung ating presidente, na kung saan siya po yung nagpapatupad. Dito naman po sa barangayan, katuwang ng ating punong barangay ang lupon, na siya pong namamahala sa mga issues, sa mga problema na po pwedeng lutasin sa pamumuno ng ating lupon, na pinamumunuan siyempre ng ating punong barangay, at ang atin pong mga kagawad na siya nga pong gumagawa ng mga batas. At ang ating secretary na siya namang nagtatala ng mga dokumento. Siya po yung responsabling magtago ng mga importante mahalagang dokumento na may kinalaman sa pamamahala sa barangay, at ang ating tesorera o treasurer na siya naman pong namamahala sa paghahawak ng pondo ng ating barangay. Siyempre po, maliban po dyan, yung organisasyon nga po natin tinatawag, may mga organisasyon po na napapaloob doon po sa barangay, no? Ito po yung Barangay Peace and Order Committee, ito po yung Barangay Development Council, ito po yung Barangay Disaster Coordinating Committee or Barangay Disaster Risk and Management Committee, ito po yung Barangay Nutrition Council, Kasama din po dyan ang Barangay Anti-Drug Committee.
ang Barangay Solid Waste Management Committee at kasama din po dyan ang Barangay Council and the Protection of Children or BCPC at yung TANOD at iba pang mga organisasyon na napapaloob sa barangayan. Mga katuto, sa darating na mga araw ay tatalakayin po natin isa-isa ang mga organisasyon na napapaloob dito po sa barangayan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsama, panonood. Pwede nyo pong i-like, pwede nyo pong i-share ang atin at mag-subscribe para po sa kaalaman kung kailan po susunod ang ating mga pag-uusapan sa ating pong diskusyon sa barangayan. Maraming salamat po muli at magandang umaga sa ating lahat.